Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Are you blessed? Sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo kung blessed siya. Amen. Blessed ka ba, kuya? Kahit na may pinagdadaanan. Amen. Diba? So, blessed na blessed po tayo lahat. Diba? So, sige po, i-declare nga po natin dito ulit. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen. So, ano po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa dalawang character sa Bible. Magkaiba po sila ng pananampalataya. Parehong nagtanong sa ating kay Angel Gabriel. Pareho po silang nagtanong, pareho po silang kumbaga nananampalataya kay Lord. Pero magkaiba po yung kanilang response. Di po ba? So, bago po kasi naging Christmas, mayroon po munang nangyari. Di ba? Bago po lumabas ang ating Panginoong Hesus, syempre, may pinili muna si Lord. Di ba? Kumbaga dadaanan ni Kristo bago siya may panganak. So, ang pag-uusapan po natin ay yung life yung birth ni John the Baptist at yung birth ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba yun? So, ang pinaka-main po natin dito is si Zechariah at si Mary. Tingnan po natin kung ano yung pananampalataya nilang dalawa. So yan, ang title po natin, From Doubt to Faith, How We Receive God's Miracle. So, di ba lagi po ninyo naririnig sa akin yung na kapag nag-doubt ka, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala kay Lord. Ito po patunay po talaga to na dapat lagi tayo nagtitiwala at hindi tayo nagdududa sa kakayahan ng ating Panginoon. Amen po ba yan? Amen. So dito po, ang theme po natin is believing God's Word. God's Word opens the door to His promise. Kapag po naniwala tayo sa Panginoon, talaga pong i-open niya, di ba? Yung door para ma-fulfill yung promise niya sa atin. Mayroon po bang promesa si Lord na hindi pa nagiging totoo sa inyo? Siyempre, meron pa, di ba? Buhay pa tayo eh. Di ba? Amen? So, mayroon pa po tayong mga hinihiling kay Lord. Mayroon po tayong mga panalangin pa kay Lord na hindi pa nasasagot, di po ba? Pero, we are still praying na ibibigay yun sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen. So, introduction. Dito po sa Luke 1, chapter 1, God spoke to two people, Zechariah and Mary. Both encountered heaven, both receive a promise, both ask a question. Yan po yung sasagutin natin. Kung ano po yung na-encounter nila, kung ano yung na-receive nilang promise, at kung ano yung question nila. So, umpisahan po muna natin kay Zechariah. So, si Zechariah po ay isa po siyang priest. Sino bang nakakaalam ng kwento ni Zechariah? Diba? So, isa po siyang priest ngayon. Ang asawa niya po ay si Elizabeth. Ngayon, kapag priest po, ibig sabihin, may karapatan silang pumasok sa templo. Ngayon, nagkaroon po ng si Elizabeth muna po ay isang baog. Hindi po siya magkakaanak. At saka matanda na po sila parehas. Kaya nga po dito, may encounter niya po si Gabriel. Sino po si Gabriel? Si Angel, di ba? Angel Gabriel. Kumbaga tatlo lang naman po yung nabanggit ang pangalan na dito sa Bible, di po ba? So ngayon, si Angel Gabriel po, nagpakita siya kasi nagkaroon po ng drolats kung sino ang magsusunog ng insenso doon sa templo. Ngayon, ang nabunot po ay si Zacarias kung sa Tagalog sana, no? Di ba? Ngayon, si Zacarias po ay pareho po sila ni Elizabeth na righteous in the eyes of the Lord kasi po ginagampanan nila, kumbaga faithful sila sa pagtupad dun sa mga commandments ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po talaga na may relationship sila kay Lord at mayroon po silang pananampalataya. Amen po ba yun? Diba? So, ngayon nung napili po siya na mag-burn ng incense dun sa loob ng templo, nagpakita po sa kanya si Angel Gabriel. Diba? Nagpakita po si Angel Gabriel sa kanya. Ngayon, sabi ni Angel Gabriel na mayroon siyang good news sa kanya. Yun nga lang po,
nung sinabi ni Angel Gabriel sa kanya yung good news, medyo hindi po naniwala kaagad si Sicaraya. Yan. So, number 1 po natin is doubt questions God's word. Bakit po ito nasabi? Kasi po yan, Sicaraya asked the angel, "How can I be sure of this? I am old man and my wife is well along in years." So dito po, nagtanong si Gabriel. Kasi po, na hindi po niya nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Na kayang-kaya niyang bigyan or mabuntis si Elizabeth. Ang sinabi po ni Sicaraya ay, paano ito mangyayari? How can I be sure of this? Parang nag-a-ask siya ng proof na kayang gawin yun ni Lord. Samantalang, si Lord po ba makapangyarihan? Amen. May imposible po ba sa ating Panginoon? Di ba? So, ang nakikita po ni Sicaraya, nakatingin po siya sa sarili niya. Hindi po siya nakatingin sa ating Panginoon. Kaya naman po, sabi niya, "How can I be sure of this?" Sabi niya, "I am old." Sabi niya. So, ibig sabihin, pati ang wife niya, old na rin. So, imposible na magkakaanak na dapat sila. Pero, kapag si Lord ang nanguna, kapag si Lord ang nagbigay, pwedeng mangyari. Amen po ba yun? Diba? Kasi po, in the first place, diba, si Sicaraya priest po siya. So, ibig sabihin, alam niya po yung mga nangyari nung old times, nung sa Old Testament. Di po ba? Alam niya po yung kay Abraham, kay Sarah. Alam niya po na nagbuntis si Sarah kahit na old age na siya. Pero, bakit dito? Parang hindi siya naniniwala, di po ba? Andun yung doubt na, pwede ba yun? Matanda na ako, matanda na rin itong asawa ko. Kaya sa mga wala pa pong anak dito, kahit may edad na kayo, baka pwede. Di ba? Amen po ba yun? Yan. Sicaraya measured God's promise by human limitations. Di ba? Instead of God's power. So nakatingin po siya dun sa kakayahan niya, yung limit ba? Di ba? So nag-ask siya from doubt. Di ba? Sabi niya, how can I be sure of this? Paano ako makakasiguro na mangyayari ito sa akin? And sometimes, ganun din po tayo. Kaya-kaya ni Lord na ibigay ito sa akin? Di ba? Ganun yung tinatanong natin kay Lord. Kapag tinanong mo si Lord ng ganun, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kasi, kahit na anong hilingin mo kay Lord, kaya niyang ibigay, di ba? In His perfect timing. At kapag para sa'yo talaga. Diba? Kaya nga, mayroon yung answer ng prayer natin is yes, no, wait. Or, talagang mag-wait ka na matagal. Diba? Pero, alam niyo po, sabi dyan, by human limitations, dapat po hindi ganun tayo. Dapat po nakikita pa rin natin na walang imposible sa ating Panginoon. Kasi po, pagka po nakatingin tayo sa kakayahan po natin, malilimitahan din po yung testimony natin. Amen ba yun? Amen. Diba? Sa Luke 1:20, sabi po niya, "And now you will be silent." Yan po yung naging verdict sa kanya. Kasi po nagduda siya sa kakayahan ng Panginoon, hindi po niya nakita yung power ni Lord. Diba? Kaya naman, anong nangyari sa kanya? Dahil sa kanyang pagdududa, anong nangyari? "And now you will be silent and not able to speak." Naging mute po siya. Hindi na po siya nakapagsalita. Diba? Naging pipi na po siya. Diba? So, until the day this happened, because you did not, ano nakalagay yan? You did not believe my words. Sabi niya, which will come true at their appointed time. Diba? So, nakikita po natin dyan na may consequence kapag nagduda ka sa kakayahan ng Panginoon. And lagi po sinasabi, hindi pwedeng nagtitiwala ka at nagdududa ka. Hindi talaga yun pagtitiwala sa Panginoon. Kaya kailangan po, kapag nagtiwala ka kay Lord, ibigay mo siya 100%. Amen po ba yun? Huwag po nating tignan yung bilang human. Dapat po ang titignan talaga natin ay ang ating Panginoon na kayang-kaya niyang ibigay lahat para sa atin. Amen po ba yun? Ayan. So, nag-ask siya ng sign. Kasi sabi niya, how can I be sure of this? Sabi, paano ako makakasiguro na mangyayari ito sa akin? Sabi niya. And then, sabi diyan, unbelief did not cancel God's promise,
but it affected Zechariah's experience of it. Diba? So, ito po yung sinasabi ko na malilimitahan po yung testimony natin. Imbes po na ini-enjoy natin yung ginawa, yung gagawin ng Panginoon sa atin, hindi po natin siya mai-enjoy. Bakit? Kasi po nagduda tayo, di ba? Pero, kahit na nandun yung unbelief, yung hindi naniwala si Zechariah, alam niyo po, hindi pa rin po na-cancel yung promise ng ating Panginoon na mabubuntis si Elizabeth. Di ba? Nabuntis pa rin po si Elizabeth at ang kanyang naging anak ay sino po? Si John the Baptist. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po, nung ipinanganak na si John the Baptist, nung tutulihin na siya, nung isu-circumcise na siya, nung tinanong kung anong magiging pangalan niya, doon lang po nakapagsalita si John. Doon lang po na tinanggal ni Lord yung yung parang yung parusa, hindi naman parusa, pero doon na po siya nakapagsalita at sinabi niya na ang pangalan ng bata ay John. Amen po ba yun? Yan. So, doubt does not stop God's plan, but it silences joy, confidence, and testimony while we wait. Diba? Hindi niya na-enjoy Hindi niya na-i-proclaim na, alam niyo ba, nakausap ko si Angel Gabriel at sinabi niya at nananggaling sa Panginoon na mabubuntis si Elizabeth. Imbis na maipoproclaim niya, pero hindi. Kasi nga, nagduda siya. At yung pagdududang yun, anong naging consequence? Hindi po siya nakapagsalita hanggang sa ipinanganak si John the Baptist. Amen ba yun? So, sino pong nagdududa kay Lord dito? Wala na. Yan. So, choose to believe God's word over your circumstances. Maniwala po tayo sa salita ng Panginoon, sa promesa niya na nakasulat. Di po ba? Kaya nga po, lagi ko po kayong ini-encourage na magbasa po talaga tayo ng salita ni Lord. And sabi po dyan, refuse to let doubt silence your faith, di ba? So kakaiba, yung alam niyo po si Zechariah po, isa po siyang priest, scholar of scripture, minister in the temple, di ba? So ibig sabihin, alam na alam niya ang salita ng Panginoon, alam na alam niya na makapangyarihan si Lord, but bakit siya nagduda, di ba, sa salita ng ating Panginoon? Yan. So number 2 na pag-uusapan po natin ay si Mary naman po. Diba? Ngayon, nakita po natin si Zechariah kung paano siya nag-respond doon sa magandang balita na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Diba? Sinabi niya na magkakaroon ng anak si Elizabeth, but then, nagduda po siya. Kaya naman po, ang naging consequence nun, na-mute siya. Diba? Naging pipi po siya. Ngayon, tignan po naman po natin yung ni Mary. Kung paano naman po niya tinanggap yung good news na ibinigay din po ni Angel Gabriel. So after 6 months po yan. So si Mary po at si Elizabeth ay magkamag-anak po yan. So ibig sabihin, kung anak ni Mary si Jesus at anak ni Elizabeth si John the Baptist, magkamag-anak po sila. Tama po ba? Di ba? Magkamag-anak sila. So ngayon, 6 months po yung pagitan nila. 6 months lang po ang naunang ipinanganak si John. Ngayon, nagpakita naman ngayon si Angel Gabriel naman kay Mary naman. Diba? So, si Mary po, ay naman po siya, isang teenage girl na naka-engaged to be married kay Joseph. Diba? So, si Joseph po yung magiging asawa niya. Pero, that time, hindi pa po sila nagsasama kasi engaged to be married pa lang po sila. So, ngayon, una po talaga nagpakita kay Joseph din si Angel Gabriel and ipinaliwanag din po ni Angel Gabriel. Pero dito po tayo mag-focus kay Mary kung ano po yung ginawa ni Mary, di po ba? Kasi po si Mary, isa po siyang teenage girl, bata pa po siya and wala po siyang formal na religious, yung status, kumbaga. Hindi po siya kagaya ni Elizabeth at ni Zechariah na pareho po silang kumbaga alam na nila ang salita ng Panginoon. Si Mary po ay isa lang po siyang ordinary citizen ng Nazareth, di po ba? So, lang siya, nagtiwala lang po siya sa ating Panginoon. Ngayon, yan, nung pumunta po si Angel Gabriel kay Mary, sinabi po niya kaagad na sabi po dun sa 28, and he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." Ito po hindi ko po nailagay dyan sa
Luke chapter 1 verse 28, di ba? Sabi niya, and he came to her and said, greetings, O favored one. The Lord is with you. Sa ibang translation po, ito po yung sinasabi ko sa inyong highly favored. Kaya po tayo highly favored, ganun din po yung dineclare kay Mary eh. Di po ba? So, the Lord is with you, sabi ng Panginoon sa kanya. Pero si Mary po, medyo na-disturb siya dun sa pagkaka-greet ng angel sa kanya. Kasi sabi niya, ala, ano kaya ibig sabihin nito? Bakit ganito ang greetings ng angel na to sa akin? Alam niyo po, nung panahon na yon, hindi na po bago sa kanila yung nakikipag-usap ang angel. Kumbaga, andun na po talaga, pati yung pagtatanong, na po yan, hindi na po bago noon. Pero kapag sa atin po ngayon, baka matakot po tayo at sabihin natin multo yung nakikipag-usap sa atin, di ba? Pero nung time po na yan, parang baliwala lang po yung makikipag-usap sa mga angel, di ba? So, sabi niya, ikaw ay pinili ng Diyos na si Jesus nga ay sa kanya siya ang magko-conceive kay Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ni Mary ay ito. Mary asked the angel, how will this be since I am a virgin? O, di po ba? Kasi paano nga po ba manganganak, magkakaroon ng baby ang isang birhen? Di po ba? Sa palagay niyo po, pwede po ba ngayon yun? Pwede. Walang imposible kay Lord, di ba? Di ba? Walang imposible sa ating Panginoon, kaya pwede pa rin mangyari. Amen po ba yun? Di ba? So sabi niya, how will this be? Dito po, ang tinatanong po niya, yung proseso, yung method. Kasi nga naman, virgin siya, paano siya magkakaanak, paano siya magkukonceive ng baby kung wala nga namang asawa? Kung virgin nga naman siya, di po ba? So dyan, ang sabi niya, ang tinatanong po niya, hindi yung kasiguraduhan, kundi tinatanong niya kung ano ang proseso, kung ano yung gagawin ng angel, di ba? Kasi nga po, how will this be since I am a virgin? Sabi niya ganyan. So ibig sabihin, nakatingin siya kay Lord, nandun yung pagtitiwala niya kay Lord, ang tinatanong niya, yung process, yung method na gagawin, di po ba? And yan. So Mary's question was not rooted in doubt, but in trust. Andun po yung pagtitiwala niya kay Lord. She wanted understanding, not evidence. Hindi po kagaya ni Sicaraya. Ang gusto ni Sicaraya ay yung bang proof na mabubutis nga si Elizabeth. Pero si Mary, hindi siya nag-doubt. Ang sinabi niya lang kung paano yung process, kung ano yung method na gagawin. At sinabi nga po ni Gabriel sa kanya na ang Holy Spirit ang mag-aano sa kanya. Di po ba? Sabi niya, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. Sabi po ni Angel Gabriel. Di ba? So, dito po natin makikita kung ano yung pagkakaiba ni Sicaraya at ni Mary. Yan. Sa Luke 1:38, sabi po niyan, I am the Lord's servant, sabi po ni Mary. May your word to me be fulfilled. Then, the angel left him. So, ibig sabihin po nito, sabi ni Mary sa kanya, kung ano po, sige Lord, kung ano yung kagustuhan mo sa akin, kung ano yung will mo sa akin, siya nawa ang mangyari sa akin. Yun po ang sinabi ni Mary. Kaya naman po, sabi po dito, faith responds with surrender. Mary placed her future fully in God's hands. Diba? So, ibig pong sabihin, si Mary po talagang sinurrender niya yung sarili niya sa Panginoon. Hindi po siya nagduda, hindi po siya nag-question na, mangyari ba to? Paano to? Hindi naman ako ganon, diba? Pero, alam niyo po, si Mary talagang nilagay niya yung sarili niya, yung future niya sa kamay ng ating Panginoon. Ganon din po ba tayo? Na kapag may mga pinagdadaanan po tayo ay ilalagay natin talaga sa kamay ni Lord. At siya yung bahalang maggumawa, siya bahalang kumilos, siya bahala sa solusyon. Di po ba? Kasi po si Mary, makikita po talaga natin na andun yung pananampalataya niya. Magkaiba po sila ng pananampalataya ni Sicaraya. Si Sicaraya po, nagduda siya. Si Mary po, nagtiwala at nanampalataya po siya sa ating Panginoon.
Yan. Faith does not argue with God. Hindi po tayo dapat nagko-question or nakikipag-argue na parang nakikipag-away tayo kay Lord. Di ba? Hindi po yun eh. Dapat po, mas makita mo talaga yung kapangyarihan, yung kayang gawin sa'yo ng ating Panginoon. Sa anumang sitwasyon po natin, ang makita po natin ay yung kakayahan ni Lord, hindi po yung kakayahan natin. Kasi nga po, di ba, lagi po natin nasabi, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Sabi po, di ba, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight, sabi po ng Panginoon. Kaya naman po, kapag nagtiwala tayo kay Lord, dapat all, di ba, ibigay po natin lahat sa ating Panginoon. Hindi po dapat tayo nagdududa. Amen po ba yun? Amen. Di po ba? So, faith agrees with God even before everything makes sense. Di ba? Kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan. Si Mary, hindi pa niya nakikita kung ano talaga mangyayari. Pero nagtiwala siya sa Panginoon, di ba? Sabi niya, sige Lord, mangyari nawa yung kagustuhan mo sa akin. Sabi niya, di ba? So, ganun din po tayo na kahit hindi pa natin nakikita yung kasagutan sa mga panalangin natin, magtiwala tayo na ibibigay ni Lord dyan. According to His will, according po sa kalooban ng ating Panginoon, hindi po sa kalooban natin. Amen po ba yun? Kaya nga po kapag nagpipray tayo, di ba, Lord, let your will be done. Di ba, hindi po yung will natin ang masusunod, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. Tama po ba? Nagtitiwala po ba kayo kay Lord? Amen. Di ba? Yan. So, submit to God's word even when you don't understand how. Diba? Kasi minsan, may mga pangyayari po sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Diba? May mga pangyayari na, Lord, bakit kailan nung naging Kristiyano ako, mas lalo akong nagkaroon ng problema? Diba? May mga question po tayo. And Lord, magpapatuloy pa rin ba ako dahil kahit ganito yung nangyayari sa akin. And alam niyo po, kapag po kasi naging Christian tayo, kapag po nakita na natin yung kabutihan ni Lord, nagdo-double time din po ang Satan. Hindi po, si Satan po, hindi siya umaaligid sa mga walang relasyon kay Lord. Diba? Sa mga hindi nakakilala kay Lord, hindi po siya doon. Kumbaga, tayo po talaga, sa atin po siya umaaligid. Kasi po, alam niya na nagtitiwala tayo kay Lord, kaya naman tayo talaga yung binabantayan. Diba? Kaya po tayo nagkakaroon ng mga problema minsan. At alam niyo po, inaalaw din ni Lord yung mga pinagdadaanan natin. Bakit? Para po mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Para po mas lalo tayong magdepende sa Kanya, hindi sa sarili nating kakayahan. Amen po ba yun? Kaya this time po, dapat po ipagkatiwala natin lahat kay Lord. Amen po ba? Yung mga kagaya po niyan, mag-New Year na, 2026 na, di ba? So, ano po yung mga gusto nyong isurrender na sa Panginoon? Kasi alam ko po tayong lahat, mayroon pa tayong mga hindi sino-surrender kay Lord. Mayroon pa tayong mga kinikip sa sarili natin na, Lord, hindi ko pa kaya to isurrender eh. Pero, alam niyo po, si Lord po ang gusto niya, isurrender natin yung buong buhay natin sa Kanya. Amen po ba yun? Kasi si Lord po, hindi po partial yung binigay niyang kaligtasan sa atin. Kundi buong buo po yun na binigay niya sa ating lahat. Buong buo po yung pagmamahal niya sa atin. Amen po ba yun? Diba? Kaya po naman, sabi dyan, say yes to His will. Kailangan po lagi tayong mag-yes sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Di ba minsan kasi nakikipag-argue tayo kay Lord, Lord, hindi ko to kaya eh. Pwede bang yung sa susunod na lang ito gagawin ko? Di ba may mga ganun po tayo? Dapat po hindi. Dapat po lagi tayong nakatingin, lagi tayong sumusunod sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Kasi hindi po tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Mas magiging maayos po yung buhay natin. Although, hindi po bed of roses ang pagiging anak ng Diyos. Kasi marami po tayong nararanasan. But then, ito po yung reminder sa atin that God is with us. Emmanuel. Diba? Amen po ba yun? Nakasama mo si Lord every step of the way. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang problema mo ngayon, kasama mo ang Panginoon. Kahit hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa iyo ngayon, kasama mo pa rin si Lord. Amen po ba yun? Amen. At saka, alam niyo po, sabi po dun sa kanina sa isinend ni Kuya Boyet,
ang buhay po natin ay isang parang mist lang yan. Diba? Na ngayon nandito pa tayo pero hindi natin alam talaga kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. And are you ready for that? Ready pa kayo? Diba? Dapat ready tayo. Kasi lahat po tayo, may hangganan yung buhay natin. But then, alam niyo po, napakaganda kapag kinuha tayo ni Lord, na kay Lord na tayo. Amen po ba yun? Diba? So, wag po natin, kumbaga yung mga problema na yan, wag po nating tambayan. Wag po nating tambayan. Daanan lang po natin yan. Amen ba yun? Kagaya si Mary, sabi ng Lord sa kanya, magkukonceive ka. Kahit na virgin siya, diba? So, si Mary, ang ano lang niya kay Lord is, ano po yung method, Lord? Paano po? Ano po yung process? Sabi niya lang. Di ba? Nandun yung pagtitiwala niya. So, let God's word be fulfilled in your life. Amen po ba yun? Kasi every promises of God are yes and amen. Di ba? Sa 2 Corinthians 1:20, napag-aralan na po natin yun na lahat ng promesa ng Panginoon ay na-fulfill na niya. At yun ay para sa atin. At kailangan lang po talaga nating maniwala doon at i-declare sa buhay po natin. Amen po ba yun? Amen. Dito, pangatlo, sabi po dyan, faith is called blessed. Diba? So yung pagka po nagtitiwala ka, nananampalataya ka kay Lord, ang tawag po sa iyo ay pinagpala. Ikaw po ay isang blessed. Amen po ba yun? Sino po ang hindi pinagpala dito? Wala. Diba? Lahat po tayo pinagpala ng ating Panginoon. We are blessed. Ang tawag po sa atin ni Lord, blessed. Amen po ba yun? Amen. Yan. Sa Luke 1:45, sabi po dyan, blessed is she. Sino po yung she? Si Mary, di ba? Who has believed, yan, nananiwala siya that the Lord would fulfill His promises to her. Di ba? So, nakita po natin na na-fulfill talaga yung promesa ni Lord sa kanya na siya yung magkukonceive ng ating baby Jesus. And, true enough, kaya naman po, nagsiselebrate na tayo ng Christmas ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Pero, gusto ko pong ipaintindi sa inyo na si Mary ay hindi po siya Diyos. Amen po ba yun? Siya po ay ginamit, instrumento ng Panginoon para maipanganak ang ating Lord Jesus. Amen po ba yun? Wala pong kapangyarihan si Mary. Ang may kapangyarihan lang po ay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. So yun po intindihin po natin yun. Yan. So, God Himself declares faith blessed because believing opens the door for fulfillment. Alam niyo yun? Kapag nagtiwala ka kay Lord, kapag ka nanampalataya sa Kanya na yung promesa niya mangyayari sa buhay mo, mas lalo pang i-open niya yung door para ma-fulfill every promises niya sa buhay mo. Amen po ba yun? Gusto niyo po ba na ma-fulfill lahat ng promesa ng Panginoon sa inyo? Amen, di ba? Mas lakasan niyo po yung amen niyo. Amen, di ba? Kasi po si Lord po, wala po siyang ipagkakait sa atin ng mga promises, mga promesa niya na dapat talaga idinideclare natin sa buhay natin at talagang pinaniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen, di ba? Kasi tingnan niyo na lang po yung kagaya kay Mary, di ba? Tinanggap niya yung sinabi sa kanya ni Gabriel. At anong nangyari? Nagkaroon po tayo ng Lord and Savior, ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan. So, blessing is not earned by effort. Tama? Ang blessing po, hindi dahil gumagawa ka na mabuti, hindi dahil tumutulong ka, nagkakawang gawa ka, hindi po yun. Alam niyo po, kaya po tayo pinagpapala dahil mabuti ang ating Panginoon. Siya po talaga yung faithful na nagbibigay sa atin ng pagpapala. At kaya naman po tayo pinagpapala ni Lord para maging pagpapala din po tayo sa iba. Amen po ba? Sino po ang pagpapala sa iba dito? Amen. Lahat po tayo, di ba? Hindi po tayo ganito, na kapag may humihingi ng tulong sige, pag-pray na lang kita. Pero, pwede mo namang bigyan, di ba? Pero, di ba, ganun po Kapag po, alam niyo, pag nagtitiwala tayo kay Lord, na yung mga pagpapala din binibigay po sa atin, ay dapat po
ibinibigay din po natin sa iba. Kumbaga, itinutulong din po natin. Alam niyo, siksik-liglig din po ang ibabalik ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Kaya wag po tayong maging ganito para si Lord po, open din po yung hands niya para pagpalain po tayo. Amen? Amen. So, sabi po diyan, it flows through believing grace. Yan po yung grace ng ating Panginoon sa atin, yung biyaya niya sa atin. Amen po ba yun? Na kahit may mga pagkakataon na hindi tayo nagtitiwala kay Lord, pero alam niyo po, yung biyaya niya, laging nandyan pa rin, laging nagpo-flow pa rin po sa ating lahat. Yan. So, I am blessed because I believe. Sige, declare po natin yan sa ating mga sarili. I am blessed because I believe God will fulfill every promise He has spoken over my life. Amen po ba yun? Naniniwala po ba kayo that you are blessed? That you are highly favored? Kagaya po ni Mary, isa po siyang highly favored. At kagaya din po natin na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. That we are righteous because of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, we are qualified of every blessing. Di ba na natatanggap natin? Kaya po, I am highly favored, I am greatly blessed, I am deeply loved. Bakit deeply loved? Kasi po, ibinigay ng ating Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat na dumaan kay Mary. Amen po ba yun? Di ba? Napakaganda po. Yan po talaga yung good news na ibinigay ni Angel Gabriel kay Mary. At ganoon din po kay Sicaraya. Yun nga lang po kay Sicaraya, andun po yung nagdududa siya. Kaya naman po, hindi talaga niya naipahayag yung testimony, yung good news na narinig niya dahil sa pagdududa. Kaya sabi ko po sa inyo, may consequence kapag nagduda tayo kay Lord. At pagpapala naman kapag nagtiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon. Amen? Amen. So yan, Christmas happened because someone believed God's word. Amen po ba yun? Kaya po nag-umpisa yung Christmas dahil naniwala si Mary. Amen po ba yun? Diba? So, yan po, someone believed God's word. So, tayo po ba, naniniwala po ba tayo sa salita ni Lord? Nagbabasa po ba tayo ng salita niya? Lagi-lagi po ba? O kapag may time lang? Diba? So, before the manger, before the shepherds, before the wise men, there was a woman who said, "May your word to me be fulfilled." At yan po ang pananampalataya ni Mary. Diba? Isa lang po siyang teenage girl, isa po siyang pangkaraniwan lang na mamamayan, isa po siyang nag-trust lang siya kay Lord. Pero sa kanya po talagang ibinigay yung pagpapala na makonsive niya ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Huwag po tayo maging Sicaraya, opo? Huwag po tayo maging Zacarias. Dapat po maging Mary po tayo, yung ating pananampalataya. Amen po ba yun? Amen. Yan. So, Christmas reminds us that God keeps His promises, God fulfills His word, God works through faithful hearts. Amen po ba yun? Kaya nga po, lagi, si Lord ang tinitignan niya ay ang ating mga puso. Amen po ba yun? Kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Kasi po, wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Kapag nalulungkot ka, kapag may pighati, kaya si Kuya Boyet, nalulungkot siya, pero hindi yung nalulungkot na parang wala ng pag-asa, kundi nalulungkot siya dahil hindi lang siya nakauwi. Pero andun yung kasiyahan na 90 years, di ba Kuya? 90 years. Ang long life na po yun na kumbaga na ipamuhay ng kanyang nanay, di po ba? And tayo nga po, hindi po natin sigurado kung ma-reach natin yung 90. But, pag nagtiwala po tayo kay Lord, 120 ang ibibigay niya sa atin. Amen po ba yan? Sino bang gusto ng 120 dito? Amen, di ba? Gusto natin makita yung mga apo pa natin. Amen po ba yun? At malakas, hindi yung ugod-ugod, di ba? Amen po ba yun? Dapat ilingin natin kay Lord, lagi yun. Di ba? Na kailangan po malakas tayo, in good health. Kahit na 120 ka na, nagpupuri ka pa rin kay Lord, nagsaserve ka pa rin kay Lord. Asan si Pastor Ates? O, di ba? Kay Pastor Ates na lang, 70 years old.
Di ba? Kaya naman, Nanay Ning, di ba? Ma'am Ning, 71 years old. Meron ba meron tayong mga 70s dito? Sino ang 60s? Walang 60s. Sino ang 50s? Ay, 60 pala si ate. Sino ang 50s dito? Ayan. Sino ang 40s? Mas marami ang 40s ha? Di ba? 20. May 20s ba? Di ba? So, yun po, di ba? Kaya po, tayo, mata-times 2 pa yan, yung mga edad po natin. Hindi lang mata-times 2, mata-times 3 pa yan. Amen po ba yan? Sino ang gusto ng long life? Gusto ng success? Magtiwala po tayo kay Lord. Amen? Amen. Yan. So, to God be all the glory. God bless you all. And yun po, magpuri po tayo ulit sa ating Panginoon. Tinatawagan po natin ang ating mga worship team. Palapakan nga po natin si Lord. Maging merry po tayo ha. Hindi po tayo si Karaya. Hindi po tayo si Zacarias na nagduda sa ating Panginoon. Tayo po tayong lahat.
lalo pa, Panginoon, na i-increase mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Like Mary, Panginoon. Maraming salamat, O God, na ginamit mo siya, O God, para may panganak ang aming Lord and Savior, O God, ng aming Panginoong Hesus Kristo, Panginoon. Maraming salamat, O God, na nakita namin, Panginoon, yung tunay, yung pagmamahal mo sa amin, O God, Panginoon, yung great love mo sa amin, O God, yung unfailing love mo sa amin, Panginoon, na kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, but because of your love, Lord God, maraming salamat, Panginoon, na nagkaroon ng reconciliation with the Father, O God. Thank you, Lord God, na napakabuti mo, na napaka-faithful mo sa amin, Panginoon. And Lord God, ikaw nga po ang manguna, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga desisyon, Panginoon. And Lord God, yung mga hindi magagandang nangyari sa amin, O God, iniiwan na po namin yun, Panginoon, sa 2025. And Lord, panibagong buhay, Panginoon, ang ibibigay mo sa amin ngayong 2026, O God. Maraming salamat, O God. And Lord, alam ko, I believe, Lord God, na may mas maganda kang plano, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito, O God. Thank you, Lord God, for your presence. Thank you for your love, O God. And Lord, maraming salamat po sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga joy na naranasan namin. At maraming salamat, Panginoon, na patuloy pa rin, O God, na ikaw ang mag-reign sa buhay namin, O God. And Lord, I declare blessing upon blessing to each and every one of us, O God. Sa lahat ng mga nanood, Panginoon, I declare blessing, O God. I declare favor upon favor, Panginoon, to each and every one of us. And Lord, I declare protection, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, maging sa aming pamilya, O God. And Lord, I declare success, Panginoon. I declare increase, Panginoon, sa aming mga salaries, O God. Walang imposible sa'yo, O God. And Lord, I declare good health sa bawat isa, Panginoon. I declare healing, Panginoon, sa bawat isa na mayroong karamdaman, Panginoon, or whatever, Panginoon, na kailangan ng healing, O God. And Lord, maraming salamat. I declare, O God, that each and every one of us, Panginoon, ay mas maranasan pa, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin, O God. Maraming salamat, Lord God, and surely, O God, your goodness, your love, O God, will follow us, O God, all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever. Thank you, Lord God. We praise you, we honor you, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Binabago mo ako araw-araw. Okay.
Lord. Smile. Wala na. Hanggang doon lang talaga. Sige, makakaupo na po tayong lahat at dadako po tayo sa ating second program, sa ang ating Christmas celebration. So yung